Gumagala sina Guning at Leng Xiaoteng sa kalye, pagkatapos ay napansin sina Dongfang Zaiyo at Wu Shanhua nang hindi sinasadya sa isang malapit na restaurant. Nag-aalinlangan si Guning na maaaring sinanay nila ang kanilang panloob na disiplina, kaya gusto niyang malaman ang higit patungkol sa kanila. Kaya nga, sinabi ni Guning kay Leng Xiaoteng, "Xiaoteng, sa tingin ko ang lalaki at ang babae doon ay maaaring magsasanay. Panloob na disiplina. Bakit hindi tayo umupo sa tabi nila para malaman natin kung marami pa tayong nalalaman tungkol sa kanila?" Nang marinig iyon, nagulat si Leng Xiaoteng. Kakakilala lang nila ng isa pang lalaki ng evil practice kahapon, at nakilala nila ang mga nagsasanay ng panloob na disiplina ngayon. Nagtiwala si Leng Xiaoteng kay Guning. Dahil naisip ni Guning na malamang, naniwala siya. "Walang problema," sabi ni Leng Xiaoteng. Pagkatapos, pumasok sina Guning at Leng Xiaoteng sa restaurant. Bakante ang mesa sa tabi ni na Dongfang Zaiyo at Wu Shanhua, kaya umupo doon sina Guning at Leng Xiaoteng. Nang pumasok sila sa loob, nakita sila ni Dongfang Zaiyo at nakilala sila. Gayunpaman, nagkunwari sina Guning at Leng Xiaoteng na hindi nila nakita, at nag-order ng 2 tasa ng kape. Si Dongfang Zaiyo ay naaakit sa pambihirang hitsura ni Leng Xiaoteng tulad ng bawat normal na babae, ngunit wala siyang ginawa para abalahin siya. "Zaiyo, tingnan mo ang binata sa katabing mesa. Mas gwapo pa siya kay Bailey Zhangyang. Mayroon din siyang hangin ng kapangyarihan at maharlika. Sa palagay ko ay dapat siyang miyembro ng mataas na lipunan sa mundong ito," biglang sinabi ni Wu Shanhua. Bagamat mas kaakit-akit si Leng Xiaoteng kaysa sa kanya, hindi nagseselo si Wu Shanhua sa kanya. Hindi naman siya masamang tao kung tutuusin. Hindi ito sinabi ni Wu Shanhua ng malakas, ngunit narinig pa rin ito ni na Leng Xiaoteng at Guning. Agad na na-verify ni Guning na sila ay nagmula sa mundo ng paglilinang, dahil ang mga tao ay mula sa mundo ng paglilinang ay makakapag-iba ng kanilang sarili sa karaniwang tao. Ang taong nagngangalang Bailey Zhangyang na kasasabi niya lang ay dapat na miyembro din ng Cultivation World. Oo, mas gwapo nga siya kaysa kay Bailey Zhangyang, ngunit sa kasamaang palad ay pangkaraniwang tao lang siya, sabi ni Dongfang Zaiyo. Sila ay ganap na naiiba sa mga karaniwang tao. Sa kanilang mga mata, isang karaniwang tao ay mas mababa sa kanila gaano man siya kalakas o mayaman. Tulad ng pagtingin sa mga Diyos at Diyosa sa mga karaniwang tao, lahat sila ay naniniwala na sila ay nakahihigit sa kanila. "Oh, di ba, bakit ayaw mo kay Bailey Zhangyang?" "Sa tingin ko siya ay isang dekalidad na tao," tanong ni Wu Shanhua. Ang pamilyang Bailey ay isa sa 4 na nangingibabaw na pamilya sa mundo ng paglilinang, at ito ay talagang mas maimpluwensyang kaysa sa pamilyang Dongfang. Si Bailey Zhangyang ay kinilala sa buong mundo bilang isang namumukod tanging gwapong binata, at siya rin ang nag-iisang tagapagmana ng pamilya Bailey. Hindi mabilang na babae ang naakit sa kanya. Gayunpaman, si Dongfang Zaiyo lang ang gusto ni Bailey Zhangyang, ngunit hindi siya nagustuhan ni Dongfang Zaiyo, na hindi maintindihan ni Wu Shanhua. "Well, ayoko lang sa kanya kahit gaano siya kaintindi. Isa pa, hinahabol niya ako dahil sa tingin niya lang ako ang babaeng kaparehas niya. Hindi niya talaga ako gusto, at isa siyang self-centered na tao," sabi ni Dongfang Zaiyo. "Sige, alis na tayo." Ayaw pag-usapan ito ni Dongfang Zaiyo. Sa katunayan, hinahangaan niya noon si Bailey Zhangyang, dahil napakahusay niya para hindi pansinin sa mundo ng paglilinang. Gayunpaman, hindi niya alam ang totoong dahilan kung bakit siya pinili nito, hindi niya ito gusto. Umalis sina Dongfang Zaiyo at Wu Shanhua pagkatapos nilang kumain, habang nakalagay lang sa mesa ang kape ni na Guning at Leng Xiaoteng. "Susundan ba natin sila?" tanong ni Leng Xiaoteng. "Hindi na kailangan. Makikita natin silang muli sa auction bukas," sabi ni Guning. Dahil hindi sila karaniwang tao, hindi madaling sundin sila ng hindi nalalaman. Dahil doon, nag-enjoy sina Guning at Leng Xiaoteng sa kanilang kape sa restaurant. Dahil sa pambihirang hitsura ni Leng Xiaoteng, maraming babae ang nagbigay pansin sa kanya,
ngunit wala ni isa sa kanila ang lumapit para makipag-usap sa kanya, kaya hindi ito pinansin ni Guning. Matapos maubos ang kanilang kape, bumalik sina Guning at Leng Xiaoteng sa hotel. Natanggap ni Guning ang tawag ni Master Leng habang nasa daan. Hi, girl go, kumusta ka sa Burma? Inaalagaan ka ba ng mabuti ni Xiaoteng? Sinabi ni Master Leng na ang pangalawang Guning ay sumagot sa kanyang tawag. Naantig si Guning na nagmamalasakit si Master Leng sa kanya. Lolo Leng, magaling na po ako, at inaalagaan po ako ni Xiaoteng. Magaling kami sa Burma, sabi ni Guning. Malaki. Tawa ng tawa si Master Leng. Medyo nalungkot si Leng Xiaoteng na si Master Leng ay nagmamalasakit lamang kay Guning at hindi nagtanong tungkol sa kanya. Ngunit sa parehong oras, nakaramdam din siya ng kasiyahan sa kanyang lolo ay may gusto sa kanyang kasintahan. Pagkatapos ibaba ang tawag kay Master Leng, nagbiro si Guning, nagseselos ka ba sa akin? Pinisil ni Leng Xiaoteng ang kamay ni Guning. Hindi talaga. Sa mga mata ni Leng Xiaoteng, si Guning ay mas mahalaga kaysa sa kanyang sarili. Napangiti si Guning, at walang sinabi. Sa kabisera, sunod na tinawag ni Master Leng si Tang Haifeng. Naglalakad si Tang Haifeng sa bakuran nang tumunog ang kanyang telepono. Nagulat siya nang makita ang pangalan ng tumatawag. Naisip niya na malamang nalaman ni Master Leng ang tungkol sa relasyon ni Guning kay Leng Xiaoteng, at iniisip niya kung ano ang sasabihin ni Master Leng tungkol dito. Bagamat hindi inisip ni Tang Haifeng na si Guning ay mas mababa kay Leng Xiaoteng, ito ay tungkol sa kaligayahan sa hinaharap ng kanyang apo, kaya bahagyang nag-aalala pa rin siya. Tinawag ni Tang Haifeng ang tawag makalipas ang ilang segundo. Nag-aalala siya, ngunit hindi ito ipinakita sa kanyang boses. Kumusta, Master Leng? Nakakagulat. Sabi ni Tang Haifeng. Hi, Tang, ano ang hindi mo sinabi sa akin kanina na ang apo mo ay kasintahan ng apo ko? Reklamo ni Master Leng. Alam mo ba kung gaano kahirap ang pakiramdam ko noong nag-aalala ako na ang apo ko ay mananatiling walang asawa magpakailanman? Sa tingin mo ba hindi kwalipikado ang apo ko na pakasalan ang apo mo? Medyo naiinis si Master Leng, pero hindi talaga. Naunawaan ito ng husto ni Tang Haifeng, kaya hindi man lang siya nadismaya. Sa halip, nabuhayan siya ng loob at nasa sabik. Hindi siya naniniwala na si Leng Xiaoteng ay mananatiling walang asawa magpakailanman, dahil maraming babae ang gustong pakasalan siya. Sinabi lang iyon ni Leng Weihua dahil sa tingin niya ay napakahalaga ni Guning. Master Leng, hindi ko po kasalanan. Palagi kong iniisip na alam mo iyon. Sabi ni Tang Haifeng. Nasaksihan ng L1 Legon ang unang publikasyon ng kabanatang ito sa Enyo Bureau LB1N. Nang marinig iyon, muling nagreklamo si Master Leng, bueno, nakalimutan ako ni Xiaoteng nang magkaroon siya ng kasintahan. Mga ad ng Pub Future. Maglaro ngayon at manalo ng pangunahing presyo ng jackpot na nagkakahalaga ng P87,341,837. Casino Plus. Alright, since he has found himself a great girl, mapapatawad ko siya. To be honest with you, I already regarding Ningning as my granddaughter-in-law, pero hindi pa siya umabot sa age of consent. Sana makapagpakasal na sila ngayon. Tang, bakit hindi natin sila hayaang magpakasal muna? Nagulat si Tang Haifeng nang malaman na si Leng Weihua ay nasiyahan kay Guning. Napag-usapan na nila ang tungkol sa engagement noon, at inaprubahan din niya ito. Gusto rin namin si Xiaoteng. Dahil mahal na mahal nila ang isa't isa, sa palagay ko maaari tayong magtipon balang araw upang magkaroon ng seryosong talakayan tungkol dito. Ano sa tingin mo? Tanong ni Tang Haifeng. Pareho silang hindi makapaghintay. Haha, haha, mahusay. Sumang-ayon si Leng Weihua. Lipad ako sa CTB, at pag-uusapan natin iyon. Binalak ni Leng Weihua na bisitahin ng personal ang pamilya Tang. Magkita tayo. Masayang sabi ni Tang Haifeng. Kung ikakasal sina Guning at Leng Xiaoteng, dapat bisitahin ng pamilyang Leng ang pamilya Tang para gumawa ng proposal. Ito ay ang kaugalian.
Pagkatapos noon, ibinaba na nila ang masayang tawag. Pagkatapos ay nakipag-usap si Tang Haifeng kay Tang Yunhang at sa kanyang asawa. Sina Tang Yunfan at Guman ay nasa honeymoon pa rin sila, kaya hindi sila naabala. Uuwi naman sila kinabukasan. Si Tang Yunhang at ang kanyang asawa ay sumusuporta din, dahil alam nilang ang isang masayang pagsasama ay nangyayari ng pagsang-ayon ng mga matatanda. Mga ad ng pub future. Ang diabetes mawawala magpakailanman. Gawin ito bago matulog. Gluco Pro. Si Leng Weihua naman ay inilihim ito sa iba pang miyembro ng pamilya Leng. Siya ang pinakamahalagang tao kay Leng, at hindi nakikisama si Leng Xiaoteng sa iba pang miyembro ng pamilya, kaya hindi na niya kailangang magkaroon ng pamilya ang balita sa kanila. Nagpasya siyang bisitahin ang pamilya Tang kasama ang pamilya ni Leng Yuanzhen sa oras na iyon. Walang ideya sina Guning at Leng Xiaoteng na ang kanilang mga lolo ay nagpaplanong ayusin ang kanilang pakikipag-ugnayan. Ang auction ay ginanap sa ikatlong araw. Ang mga bid ay sarado kahapon at kahapon, ngunit lahat sila ay bukas sa araw na iyon. Lahat ng mga bidder ay nagtipon sa bulwagan para sa auction, at ang jade ay ibebenta sa pinakamataas na bidder. Mayroong dalawang uri ng jade raw na materyales na inilabas para sa open bid. Ang isa ay isang kompletong jade raw material, habang ang isa ay partially cut jade raw material. Umasa ito sa swerte at kakayahan ng isang tao para manalo ng pera sa pamamagitan ng pagbid para sa kompletong jade raw materials. Para sa mga hilaw na materyales ng jade na may ginupit, mayroong isang bintana na nagpakita ng mga berde sa mga ito, na maaaring mangyari na putulin ang jade mula dito. Ang mga resulta ng mga bukas na bid ay ipapakita sa site. Ang mga nanalo sa jade raw materials ay kailangan ding kumuha ng clearance certificate para mailipat sila sa bahay. Kung walang proseso ng clearance, ito ay labag sa batas. Ang auction ay magsisimula sa 12 PM, ngunit ang lahat ay dumating sa 10 AM. Mayroong 100 jade raw na materyales sa kabuuan, at inilagay ang mga ito sa bulwagan para matingnan ng malapitan ng mga. Si Guning ay may jade eyes, kaya nakita niya kung may jade sa mga ito sa isang sulyap. Ang bawat isa sa mga bidder ay kailangang magparehistro muna, pagkatapos ay kumuha ng bidding paddle para sa auction. Bagamat si Guning lang ang dadalo sa auction, si Leng Xiaoteng at iba pa ay nagparehistro din. Walang sino mang maaaring magkaroon ng upuan ng walang pagpaparehistro, at hindi pinapayagan ang nakatayo sa bulwagan. Ang mga bidder na walang liham ng imbitasyon ay inuri bilang karaniwang mga panauhin, at maaari lamang silang magkaroon ng mga upuan sa likurang hanay. Nang dumating si Guning at ang kanyang mga kaibigan upang magparehistro, nakilala nila si Chi Zaiyo at ang kanyang mga kaibigan. Sina Chi Zaiyo at Tang Yaxen ay hindi nang ahas na magpakita ng anumang hindi pagkagusto kina Guning at Leng Xiaoteng sa pagkakataong ito. Ngunit hindi pa rin mabait sina Ayumi Yamaguchi at Shouta Minamino. Hi Lord Leng, ikinagalak kitang makilala. Ako ang marketing director ng Tang Organization, si Chi Zaiyo. Sorry kung hindi ko namalayan na ikaw pala kahapon. Binati ni Chi Zaiyo si Leng Xiaoteng sa sarili niyang inisyatiba. Si Leng Xiaoteng, gayunpaman, ay binigyan lamang siya ng tingin at walang sinabi. Naalala niya na ang amo ni Guning ay si Tang Aining, na may sama ng loob sa pamilya Tang at Chi Zaiyo, kaya wala siyang magandang impresyon sa kanila. Naunawaan niya na babayaran ni Guning ang pamilya Tang at si Chi Zaiyo. Nakaramdam ng lubos na kahihiyan si Chi Zaiyo nang hindi siya pinansin ni Leng Xiaoteng. Hindi niya inaasahan na diretsyong papansinin siya ni Leng Xiaoteng, ngunit kahit galit siya ay hindi niya nailabas ang galit. Nais ding batiin ni Tang Yaxen si Leng Xiaoteng, ngunit nagbigay ng ideya pagkatapos hindi pinansin ni Leng Xiaoteng si Chi Zaiyo. Kung may ibang lalaki na maglakas loob na huwag pansinin si Chi Zaiyo, makikipagtalo siya sa kanya, ngunit hinangaan niya si Leng Xiaoteng, kaya wala siyang ginawa tungkol dito. Bukod dito, narinig na rin niya ang malamig na karakter ni Leng Xiaoteng, kaya hindi katakataka na hindi pinansin si Chi Zaiyo. Sa halip,
kinutya ni Ayumi Yamaguchi si Leng Xiaoteng, dahil hindi niya alam ang background ng kanyang pamilya. Paano ka naging bastos? Hindi mo ba narinig ang bati ni Zaiyo? Nang marinig iyon, natakot si Chi Zaiyo at agad na pinutol si Ayumi Yamaguchi. Miss Yamaguchi, hindi ito big deal. Nagmamadali niyang sabi kaya parang sinisita siya. Malinaw niyang alam na si Leng Xiaoteng ay hindi isang taong maaaring guluhin ni na Ayumi Yamaguchi at Shouta Minamino. Bagamat napaka-impluwensya ng pamilya Minamino sa bansa R, hindi ito ang pinakamakapangyarihang pamilya, habang ang pamilya Leng ang pinakamakapangyarihang pamilya sa bansang ito. Nagalit si Ayumi Yamaguchi nang hindi kumampi sa kanya si Chi Zaiyo. Paano? Gayunpaman, napagtanto ni Shouta Minamino na may mali. Hindi lang masyadong magalang si Chi Zaiyo sa binatang ito, kundi kinabahan din siya nang pigilan sila ni Ayumi Yamaguchi. Napatunayan ng lahat na hindi ordinaryong tao ang binatang ito. Ayumi, huminahon ka. Bagamat nagustuhan ni Sho Tamano si Ayumi Yamaguchi at madalas niyang kinukonsinti ang masamang ugali nito, hindi ito pinapahirapan na hahayaan niya itong gumawa ng gulo. Nang marinig ang babala ni Shouta Minamino, pinigilan ni Ayumi Yamaguchi ang kanyang galit. Lord Leng, pasensya na po. Si Miss Yamaguchi ay isang dayuhan, at hindi niya masyadong alam ang sitwasyon dito. Please don't mind it. Humingi ng paumanhin si Chi Zaiyo kay Leng Xiaoteng. Nanatiling tahimik si Leng Xiaoteng, at hindi siya pinansin. Kahit kailan ay hindi siya nagkagusto sa mga taga-bayan R. At saka, mula sa simula hanggang sa huli, ang dalawang tao mula sa bansa R ay patuloy na nagdudulot sa kanila ng gulo. Sinabi ni Guning kay Leng Xiaoteng sa oras na ito, "Tara na." Mahusay, sabi ni Leng Xiaoteng, pagkatapos ay umalis kasama si Guning. Nang makalayo sila, binigyan ni Zibeiing si Ayumi Yamaguchi ng isang sulyap ng pang-aalipusta at sinabing, "Huwag mong isipin na mas mataas ka sa iba, kung hindi, malamang napapatayin ka ng walang anumang pahiwatig." Pagkatapos noon, tumalikod siya na may pagmamalaki. Kahit na hindi sila ng ahas na inisin ni Leng Xiaoteng, hindi nila kakayanin ang resulta kung galit si Zibeiing. Hindi kayang patayin ni Leng Xiaoteng ang sino mang gusto niya, ngunit magagawa ni Zibeiing. Napakadali para sa isang makapangyarihang munitioner na alisin ang isang kaaway sa Southeast Asia. Nagalit si Ayumi Yamaguchi nang sabihin iyon ni Zibeiing sa kanyang mukha. "Zaiyo, sino sila?" Nang wala na si Guning at ang iba pa, tinanong ni Shouta Minamino si Chi Zaiyo. Si Lord Leng ang panganay na apo ng pamilya Leng sa kabisera, at siya rin ang pinakabatang mayor na general sa militar, sabi ni Chi Zaiyo. Ano? Nang marinig iyon, parehong nagulat sina Ayumi Yamaguchi at Shouta Minamino. Narinig nila ang numero 1 pamilya sa kabisera, at ang isang mayor na general ay isang napakataas na antas sa hukbo. Namangha sila sa katayuan ni Leng Xiaoteng sa lipunan. "Miss Yamaguchi, patawarin mo sana ako sa pagiging bastos ko noon," sabi ni Chi Zaiyo. "Ayos lang," sabi ni Shouta Minamino. Pakiramdam niya ay swerte siya na napatigil ni Chi Zaiyo si Ayumi Yamaguchi sa oras. Kahit na napaka-impluwensya ng pamilya ni Shouta Minamino sa Country R, alam niyang hindi niya dapat saktan ang pinakamakapangyarihang pamilya sa bansang ito. Si Ayumi Yamaguchi, sa parehong oras, ay nakaramdam ng labis na panghihinayang. Ang kanyang pamilya ay hindi mas mahusay kaysa sa pamilyang Minamino sa Country R, kaya talagang wala siyang intensyon na saktan ang pamilya Leng. Ilang sandali pa, dumating sina Dongfang Zaiyo at Wu Xuanhua. Sa bulwagan, naruroon ang lahat ng mga taong interesado sa mga hilaw na materyales ng jade. Napakalaki ng bulwagan at kayang tumanggap ng halos 2,000 tao. Umalis si Guning kasama si Leng Xiaoteng at ang iba pa at hinanap ang kanilang mga upuan. Ang mga upuan ay hinati sa 4 na lugar, A, B, C, at D. Area A ay VVIP area, ang Area B ay VIP area, habang ang Area C at Area D ay para sa mga karaniwang bisita.
Pumunta rito si Guning bilang boss ng Colorful Jade Provider na isang maimpluwensyang kumpanya ng Jade sa City Tank, kaya naupo siya sa Area A. Si Zibing at ang iba ay nakaupo sa parehong lugar kasama niya. Sa pagkakasunod-sunod ng pagdating, umupo sila sa likod na hanay ng Area A, na hindi naman talaga mahalaga. Si Chizeyo at ang iba pang mga tao ay may mga upuan din sa Area A, ngunit pumunta sila upang makita ang pagkat na jade na hilaw na materyales nang makapasok sila sa bulwagan. Bagamat wala silang masyadong alam tungkol kay Jade, interesado sila dito. Walang invitation letter sina Dongfang Zaiyo at Wu Shanhua, kaya umupo sila sa Area D. Magsisimula ang auction sa loob ng 20 minuto, at maraming tao ang nagsimulang umupo sa kanilang mga upuan. Nang mapansin ni Zhao Yufeng si Guning, naglakad siya palapit sa kanya. Hi, Miss Gu, bakit hindi mo titingnan ang jade raw materials? Ngumiti si Guning. Sa tingin ko ay hindi ito kailangan. Nang marinig iyon, ngumiti rin si Zhao Yufeng. Naunawaan niya na madali para kay Guning na makakuha ng jade na may mataas na kalidad dahil sa kanyang hindi kapani-paniwalang kakayahan. Pagkatapos, bumalik si Zhao Yufeng sa kanyang upuan sa Area B. Ang lahat ng mga bisita ay bumalik sa kanilang mga upuan nang malapit na ang 12 PM. Naglakad si Chizeyo at ang iba pa papunta sa Area A. Wala sa kanila ang nang-ahas na maging masama kay Guning at sa kanyang mga kaibigan ngayon. Alas 12 ng gabi, nagsimula ang auction. Sa entablado, lumabas ang isang magandang dalaga na naka-red gown at ang kanyang kagandahan ay nabigla sa maraming tao. Magandang hapon mga binibini at mga ginoo. Maligayang pagdating sa taunang Jade Auction ngayon sa Burma. Now please allow me to introduce the rules. Pasimpleng ipinakilala ng hostess ang rules ng auction sa audience. Sa katunayan, ang mga patakaran ay hindi komplikado. Sige, magsisimula na ang auction ngayon. Sa sandaling ginawa ng hostess ang anunsyo, ang lahat ng impormasyon ng Jade Raw Material No. 1 ay ipinakita sa malaking screen sa likod niya. Ang Jade Raw Material na ito ay may bintanang berde, kaya halatang mahal ito. Ito ay humigit kumulang 83 kilo, at ang nakalantad na jade ay ang pinakamahusay na old pit glass jade. Dahil ang diameter ng bintana ay kasing laki ng isang ordinaryong tasa, hindi alam ng mga bidder ang uri, sukat, o kalidad ng jade sa loob. Gayunpaman, napakadali para kay Guning na malaman sa tulong ng kanyang jade eyes. Sa Jade Raw Material No. 1, mayroong isang piraso ng jade ng old pit glass type. Higit pa rito, ito ay napakalaki at hindi ng 2 katlo ng Jade Raw Material. Ang pambungad na bid nito ay $1,000,000, at ang pagtaas ng bid ay hindi maaaring mas mababa sa $500,000. Ayon sa laki ng jade sa loob nito, naisip ni Guning ang presyo nito ay dapat na humigit kumulang 500 milyong yuan. Gayunpaman, dahil ito ay isang material cut na jade raw na material, ang ibang mga bidder ay maaaring huminto sa pagbid kapag ang presyo ay umabot sa 200 milyong yuan, na halos $30 milyong. Hindi nila alam kung may jade ba talaga sa loob, kaya delikado. Sa karamihan ng mga kaso, ang panlabas na layer ng isang jade raw material ay maaaring napakakapal, kaya ang mga tao ay may posibilidad na maniwala na ang jade sa loob nito ay maliit. Gayunpaman, bihirang makakita ng bid na mahigit 300 milyong yuan. $2 milyong, $2.5 milyong, $3 milyong, $20 milyong. Hindi nagtagal, ang presyo ay umabot sa $20 milyong, at ang bidder ay si Dongfang Zaiyo. Bagamat hindi niya alam kung gaano kalaki ang jade dito, gusto niyang subukan dahil ito ay isang jade na hilaw na materyales na may mataas na kalidad. Matapos umabot sa $20 milyong ang presyo, paunti-unti ang mga bidder na patuloy na nagbid para dito. Si Guning ay nanatiling tahimik hanggang ngayon. Nagplano siyang maghintay at magbid sa huling minuto. Ang ilang mga tao na pamilyar kay Guning, gayunpaman, ay nag-atubiling sumali sa laro. Hindi nila naisip na maaaring walang jade sa No. 1 Jade Raw Material o hindi sulit ang presyo.
Naunawaan ni Guning na naapektuhan niya ang kanilang pag-uugali, ngunit wala siyang pakialam sa kanila. 24 na milyong dolyar. 24.5 milyong dolyar. Sa ngayon, tanging si Dongfang Zaiyo at isang negosyante ng alahas ang nakikipagkompetensya sa isa't isa. Nang magbid si Dongfang Zaiyo ng 24.5 milyong dolyar, tumigil sa pagbid ng mga negosyante ng alahas. Ito ay isang napakataas na presyo pagkatapos ng lahat. Ang 24.5 milyong dolyar ay katumbas ng 166 na milyong yuan. Kahit na ang bintana ay nagpakita ng berdeng lumang pit glass jade, hindi ito magtatagal na magkakaroon ng mahalagang jade sa loob. 25 milyong dolyar. Sa wakas ay nagbid si Guning. Nang marinig iyon, agad na natuwa si Zhang Dequan at marami pang negosyante ng alahas na patuloy na sumusulyap kay Guning. Ang Enyo Euro LB1N ay ang unang plataporma na naglalahad ng kabanatang ito. Dahil handang mag-alok si Guning ng mataas na presyo para dito, alam nila na mayroong isang mataas na jade sa loob. Sa kasong iyon, ang ilan sa kanila ay nagsimulang magbid para sa jade raw material. Medyo hindi komportable si Guning dahil alam niyang sinadya iyon ng mga negosyanteng iyon ng alahas. 25.5 milyong dolyar. 26 na milyong dolyar, sabi ni Dongfang Zaiyo. 26.5 milyong dolyar, sabi ni Guning. Pagkatapos ng ilang rounds, sumuko lahat ng iba pang bidder, at tanging sina Dongfang Zaiyo at Guning na lang ang natira sa laro. $29.5 million, sabi ni Dongfang Zaiyo. $30 million, sabi ni Guning. Nang umabot ang presyo sa $30 million, sumuko si Dongfang Zaiyo, dahil ito ang pinakamataas na presyo na handa niyang ibigay. Bukod pa rito, walang intensyon si Guning na ihinto ang pagbid, at tataas lamang ang presyo. Bagamat gusto niya ang jade na hilaw na material, hindi siya sigurado kung ang jade sa loob nito ay humigit kumulang 30 milyong dolyar. Walang nakikipagkompetensya kay Guning ngayon, kaya ibinuka ng babaeng punong abala ang kanyang bibig pagkatapos maghintay ng ilang segundo. $30 million minsan. 2 beses. May bid pa ba? Walang sumagot, at sinabi ng babaeng punong abala, sige, nabili na. Ang jade raw material no. 1 ay nabibilang na ngayon sa bidder A122. Nakuha ito ni Guning. Isa itong piraso ng old pit glass jade na hindi hihigit sa 500 milyong yuan, at binayaran lang ito ni Guning ng 204 na milyong yuan, na hindi lampas sa kanyang tansya. Kasunod na ipinakita sa screen ang jade raw material no. 2. Bahagya rin itong naputol na may isang piraso ng water-type jade sa loob, ngunit hindi kalakihan. Kaya, ayaw ni Guning na magbid para dito. Ang jade raw material no. 3 ay hindi nabuksan. May isang piraso ng jade sa loob, ngunit ang kalidad nito ay hindi masyadong maganda, kaya ibinigay din ito ni Guning. Gusto lang ni Guning na may mataas na kalidad ang jade kung ito ay partially cut jade raw material. Hindi naman siya nagkulang kay jade ngayon kung tutuusin. Dahil hindi nagbid si Guning, matagumpay na nakakuha si Dongfang Zaiyo ng 2 piraso ng jade matapos may benta ang 12 ng mga hilaw na materyales ng jade sa auction na ito. Hindi alam ni Guning na ang mga tao mula sa mundo ng paglilinang ay nangyayari din ng kapangyarihan ng magandang jade upang ayusin ang panloob na disiplina. Kaya naisip niya na ang pamilya ni Dongfang Zaiyo o Dongfang Zaiyo ay kasangkot sa negosyo ng alahas. Nang walang panghihimasok ni Zibeiing, nanalo rin si Shouta Minamino ng ilang piraso ng jade. Isa itong opisyal na auction, kaya hindi maaaring magdulot ng gulo si Zibeiing. Matagal na naghintay si Guning, ngunit wala pa ring dekalidad na jade, kaya nanatili siyang tahimik. Bagamat maraming piraso ng magandang jade sa auction na ito, ang mga bidder ay pawang mayayaman, kaya napakataas ng presyo. Nang sa screen ang 18th jade raw material, gusto ito ni Guning. Nakita niya ang isang piraso ng high-level jade sa loob nito. Ang pambungad na bid nito ay $10,000 at ang bid increment ay hindi maaaring mas mababa sa $10,000. Sa paglipas ng panahon,
tumaas ang presyo sa mahigit $1,000,000. Si Guning ay hindi sumali sa laro sa simula gaya ng dati. Nang tumaas ang presyo sa $2,000,000, iilan na lang ang natira sa mga bidder na nakikipagkompetensya para dito. Nang umabot sa $3,000,000 ang presyo, 2 bidder na lang ang natitira. Huminto ang lahat sa pagbid nang ang presyo ay naging $3,600,000, ngunit ibinoka ni Guning ang kanyang bibig. $3,700,000. $3,800,000. $3,900,000. $4,200,000, sabi ni Guning. Sinundan ng ilang tao si Guning sa bidding, ngunit sumuko pa rin sa huli. Bilang resulta, nakuha ito ni Guning. Eksaktong pareho ang ginawa niya sa mga sumunod na round nang makakita siya ng dekalidad na jade sa mga hilaw na materyales ng jade. Maraming bidder ang sumunod sa kanya, ngunit wala sa kanila ang may sapat na pera o lakas ng loob na makipagkompetensya laban sa kanya para sa jade. Ang auction ay hinati sa unang kalahati at ikalawang kalahati. Mayroong 50 jade raw na materyales ang nabili sa unang kalahati, na tumagal ng halos 2 oras. Pagkatapos, nagpahinga sila ng kalahating oras bago magsimula ang ikalawang kalahati. Sa unang kalahati ng auction na ito, nakakuha si Guning ng 3 partially cut jade raw na materyales at 3 kompletong jade raw na materyales. Siya marahil ang nanalo ng pinakamahalagang jade. Nanalo si Dongfang Zaiyo ng 4 na partially cut jade raw materials. Si Shouta Minamino ay mayroong 3 partially cut jade raw materials. Si Zhang Dequan ay mayroon lamang 1 partially cut jade raw material at 2 kompletong jade raw material. At si Zhao Yufeng ay may bahagyang cut na jade raw na material at 1 kompletong jade raw material. Ang ilan sa iba pang mga bidder ay nakakuha din ng ilang mahahalagang jade raw na materyales. Mas marami ang mga bidder kaysa sa jade raw na materyales sa auction na ito, kaya hindi madaling manalo ng higit sa 2 jade raw na materyales bawat tao. Ang host ng auction ay nagbigay ng mga panghimagas, prutas, at inumin para sa mga bisita sa katabing restaurant, at ang mga tao ay maaaring magkaroon ng hanggat gusto nila. Lahat ng bidder ay mayayaman, kaya maluho din ang restaurant. Naglakad sina Zhang Dequan, Zhao Yufeng at iba pa papunta sa Guning nang matapos ang unang kalahati. Magiliw nilang binati ang isa't isa at casual na nag-uusap. Sa sandaling ito, naglakad din si Ma Jingshan patungo kay Guning, na sinundan ng iba pang miyembro ng kanyang pamilya. Sina Zhang Dequan, Zhao Yufeng at Ma Jingshan ay napakapamilyar sa isa't isa. Parehong miyembro ng Jade Association sina Zhang Dequan at Ma Jingshan, kaya madalas silang nagkikita sa iba't ibang pagpupulong. Si Zhao Yufeng ay isang negosyante ng alahas at madalas siyang nagpapakita sa mga pagpupulong kung saan nagtitipon ang mga negosyante ng alahas. Sa makatuwid, sina Zhao Yufeng at Zhang Dequan ay hindi mga estranghero. Bilang karagdagan, maraming beses nang bumisita si Zhao Yufeng sa Jade Raw Material Shop ng pamilya Ma, kaya hindi rin sila estranghero ni Ma Jingshan. Hi, Mr. Ma, ikinagagalak kitang makitang muli. Sina Zhang Dequan, Zhang Binsheng at Zhao Yufeng ay bumati kay Ma Jingshan. Ikinagagalak na makilala ka rin, lahat. Si Ma Jingshan ay isa ring napakabait na tao. Ang kanyang paningin ay nahulog kay Guning noon. Miss Gu, ikinagagalak kitang makita. Ako ang Vice President ng Jade Association sa province yon, at ang pangalan ko ay Ma Jingshan. Nakikita ko na napakatalino mo sa stone gambling. Hindi naging basta-basta si Ma Jingshan kay Guning dahil lang sa bata pa siya, dahil alam niyang hindi ordinaryong babae si Guning. Karangalan kong makilala ka dito, Ginoong Ma, nakangiting sabi ni Guning. Dahil sangkot din si Guning sa negosyo ng Jade, narinig din niya ang tungkol kay Ma Jingshan. May mga taong nag-usap tungkol kay President Ma kahapon, ngunit hindi niya narinig ang buong pangalan nito kaya hindi niya alam na si President Ma ay si Ma Jingshan. Hindi alam ni Ma Jingshan ang vice-presidente ng Jade Association sa province yon, miyembro din siya ng sikat na pamilyang Ma sa County Yin, province yon. Ang pamilyang Ma ay ang numero 1 tagapagbigay ng Jade sa County Yin,
At ito ay kasing impluwensya at mayaman tulad ng tatlong tagapagbigay ng jade sa City Teng. Halatang masaya si Guning na makipagkaibigan sa isang mahalagang tao. Talagang napakatalino mong babae, nakangiting sabi ni Ma Jingshan. Ang magalang na ugali ni Guning ay nag-iwan ng magandang impresyon sa kanya. Pagkatapos nito, kinuha ni Ma Jingshan ang kanyang name card at ibinigay ito kay Guning. Ito ang name card ko. Miss Gu, sa tuwing bibisita ka sa County Inn, maaari mo akong tawagan at ikaw ang aking magiging natatanging bisita doon. Ang pampublikong institusyong pinagtrabahuan ni Ma Jingshan ay nasa city yun na siyang kabiserang lungsod ng province yun. Ngunit maraming oras ang ginugol ni Ma Jingshan sa County Inn dahil matanda na siya ngayon at malapit nang magretiro. Maraming salamat, Mr. Ma, sabi ni Guning at kinuha ang name card ni Ma Jingshan. Magalang din niyang ibinigay kay Ma Jingshan ang sarili niyang name card. Ako ay manirahan sa kabisera 1 buwan mula ngayon. G. Ma, kung bibisita ka sa kabisera balang araw, mangyaring tawagan ako. Salamat, kinuha ni Ma Jingshan ang name card ni Guning. Bagamat hindi pa sila pamilyar sa isa't isa, alam nilang maaari silang maging mabuting magkaibigan. Bilang karagdagan, ang mga kumpanya ng jade ni Guning ay nasa province yon, kaya maaaring kailanganin niya ang tulong ni Ma Jingshan sa darating na panahon. Anyway, masamang bagay para sa kanya na hindi gumagalaw ang kanyang mga koneksyon. Miss Gu, ang pamilya mo ba ay nagpapatakbo din ng isang kumpanya ng alahas dahil bumili ka ng napakaraming jade raw na materyales? Tanong ni Ma Jingshan. Hindi niya akalain na binili ni Guning ang mga hilaw na materyales para sa kanyang sarili. Kahit na kumilos si Guning na parang isang mature na businesswoman, napakabata pa niya. Hindi alam ni Ma Jingshan ang eksaktong edad ni Guning, ngunit naisip niya na dapat ay nasa 20 taong gulang na ito ngayong taon at dapat ay mag-aaral pa rin. Ngumiti si Guning at sinabing, hindi naman, kasali ako sa negosyo ng jade. Ano? Nagulat si Ma Jingshan. Hindi nagtagal ay napagtanto niya na malamang na nagsimula si Guning ng isang kumpanya sa kanyang sarili. Ginoo. Ma, narinig mo na ba ang balita na ang pamilya Wang sa City Teng ay pinalitan ng isang bagong kumpanya ng jade hindi pa nagtatagal? Tanong ni Guning. Oo, at narinig ko na babae ang may gawa nito, sabi ni Ma Jingshan, pagkatapos ay biglang huminto. No way, ikaw ba ang babae? Hindi siya makapaniwala, ngunit napaka-posible. Oo, ako ito, sabi ni Guning. Hindi siya nagpapakitang gilas, ngunit naisip niya na dapat siyang maging tapat sa kanyang kaibigan. Nagnenegosyo sila sa parehong industriya, kaya makakatulong ito sa kanila na maiwasan ang hindi at hindi makatarung ang kompetisyon kung kailangan niyang sabihin sa kanya ang totoo. Hindi lang si Ma Jingshan, kundi ang iba sa kanyang tabi ay namangha rin. Sa kanilang pagkamangha, ang batang babaeng ito sa harapan nila ay nagawang palitan ang pamilya Wang. Hindi sila sigurado kung si Guning ang dahilan kung bakit nawala ang impluwensya at posisyon ng pamilya Wang sa magdamag, ngunit hindi pa rin ito madaling palitan. Kung ganoon, dapat ay may malakas na koneksyon o suporta si Guning sa likod niya. Bukod dito, hindi isang lihim na ang colorful jade provider ay napakamatagumpay sa industriya. Kahit na hindi si Guning ang namamahala sa kumpanya, siya ang nagmamay-ari nito. Siya ay isang matalinong negosyante, at alam niya kung paano makahanap ng isang mahusay na manager na magpapatakbo ng kumpanya para sa kanya. Kung gusto niyang itayo ang kanyang imperyo sa negosyo, kailangan niyang matutunan kung paano umasa sa maraming bihasang tao upang tulungan siyang gawin iyon. Miss Gu, pwede ko bang malaman ang edad mo? Tanong ni Ma Jingshan. 19, sabi ni Guning. Nang marinig iyon, labis na nagulat si Ma Jingshan. Mas magaling ka sa mga kapantay mo, sabi ni Ma Jingshan. Salamat sa iyong papuri, G. Ma, sabi ni Guning. Kami ay gumagawa ng negosyo sa parehong industriya. At ang kompetisyon ay hindi maiiwasan, ngunit umaasa ako na maaari kaming makipagkompetensya sa isa't isa ayon sa mga patakaran sa halip na gumamit ng kanilang maruming trick. Ang kompetisyon ay palaging mahigpit sa negosyo.
Oo naman, sabi ni Ma Jingshan at sumang-ayon. Ang mga kapantay ay hindi kaaway. Maaari silang magkasundo hanggat walang naglalaro ng dirty tricks. Pagkatapos, sabay silang pumunta sa malapit na restaurant para uminom at kumain bago bumalik sa kanilang upuan makalipas ang kalahating oras. Sa second half, nanalo si Guning ng 2 partially cut jade raw materials at 4 na kumpletong jade raw materials. Mayroong mataas na kalidad ng jade sa bawat isa sa mga hilaw na materyales ng jade na iyon. Nang matapos ang auction, ipinakita sa screen ang pinakahuli at pinakamahalagang material na jade. Nakita ni Guning ang isang piraso ng King's Green sa loob nito. Kahit na ang King's Green ay nasa parehong antas ng lumang pit glass jade, ang presyo nito ay mas mataas. Kahit hindi masyadong malaki, sobrang mahal. Ang ibang mga tao sa bulwagan, gayunpaman, ay walang ideya kung gaano kalaki ang King's Green sa loob. Ayon sa laki nito, tinansya ni Guning na nagkakahalaga ito ng humigit kumulang 300 milyong yuan. Sa makatuwid, ang presyo ng bidding ay dapat huminto sa 200 milyong yuan. Sa sandaling ipinakita ang King's Green, nabaliw ang mga bidder para dito. Kahit na ang King's Green ay bihirang makita, ang presyo nito ay maaaring hindi makatwirang mataas din, kaya nanatiling tahimik si Guning pansamantala. Nagplano siyang maghintay at tingnan kung titigil ang presyo ng bidding sa isang makatwirang lugar. Sa halip, itinaas ni Dongfang Zaiyo ang presyo hanggang 250 milyong yuan. Nag-aatubili siyang makaligtaan ang King's Green dahil naramdaman niya ang malakas na kapangyarihang magical mula rito. Bagamat hindi ito ang pinakamataas na presyo kung saan maaaring ibenta ang jade, isinuko ito ni Guning, dahil hindi ito katumbas ng pagsisikap. Ang unang pag-post ng kabanatang ito ay naganap sa pamamagitan ng Nuvalban. Bilang resulta, nanalo si Dongfang Zaiyo ng King's Green. Nang matapos ang auction, nagpunta sila upang bayaran ang bill at tapusin ang ilang mga legal na pamamaraan. Naglakad sina Zhang Dequan, Zhao Yufeng at iba pa papunta sa Guning sa sandaling umalis sila sa bulwagan. Miss Gu, kailan ka babalik? Tanong ni Zhang Dequan sa kanya. Malapit na. Ikaw, Mr. Zhang, sabi ni Guning. Ako rin, sagot ni Zhang Dequan. Napakalapit ng City Teng at makakarating sila doon sa loob ng 2 o 3 oras. Bukod, ang Burma ay hindi isang ligtas na bansa, kaya dapat silang bumalik sa lalong madaling panahon. Aalis si Zhao Yufeng kapag natapos na rin niya ang mga legal na pamamaraan. Mayroong ilang mga bintana para punan ng mga tao ang mga dokumento, kaya natapos ni Guning ang mga legal na pamamaraan pagkaraan ng ilang sandali. Bagamat wala siyang masyadong jade na hilaw na materyales, napakabigat ng mga ito para dalhin sa kanya. Nagayos ang host ng MTV para ihatid sila. Bumalik si Guning sa hotel upang mag-impake muna ng kanyang mga bagahe, pagkatapos ay umalis patungong City Teng. Kahit na may intensyon si Guning na bantayan si Dongfang Zaiyo, hindi ito ang tamang oras para gawin niya iyon ngayon. Ang mundo ng paglilinang ay nahiwalay sa kanilang mundo, at hindi ito maabot ng mga normal na tao. Kung ganoon, kahit nababantayan mabuti ni Guning sina Dongfang Zaiyo at Wu Shanhua, maaari pa rin silang mawala sa paningin kahit kailan. Bukod dito, napakadali para kay Dongfang Zaiyo at Wu Shanhua na malaman kung sino ang sumusunod sa kanila. Anyway, may pakiramdam si Guning na magkikita silang muli sa madaling panahon. Si Ayumi Yamaguchi, sa parehong oras, ay kailangang panoorin ang pag-alis ni Zi Beiying. Hindi ligtas ang Burma, ngunit hindi lahat ay mahuhuli ng panganib maliban kung ang tao ay malas. Sa kasamaang palad, napansin ni Guning ang 2 kakaibang sasakyan sa bahagi ng likod. Ang isa ay nagmamaneho sa harap nila, habang ang isa ay nasa likuran nila. Ginamit niya ang kanyang jade eyes at nakita niya ang mga taong may baril na nakaupo sa MPV na hindi kalayuan sa kanila. Dapat silang maging sundalo o magnanakaw, at magpasya si Guning na alamin ito. 7 sila sa kotse. Maliban sa driver, bawat isa sa kanila ay may kahit man lang baril, ngunit lahat sila ay naka-casual na damit sa halip na mga uniforme ng militar.
Bukod dito, masama ang tingin nila, at halos sigurado si Guning na sila ay mga tulisan. Dalawa sa kanila na nasa likurang upuan ay umikot paminsan-minsan sa kanilang sasakyan. Nakatitig sila sa kanila. Nakaramdam ng kaba si Guning, at sigurado na siya ngayon na hindi sila mabubuting tao. Nasa harap ng sasakyan ang mga magnanakaw. Paano ang kotse sa likod nila? Sa pag-iisip niyan, lumingon si Guning. Ito ay isang pribadong kotse sa likod, at mayroong 4 na tao sa loob nito. Maliban sa driver, may dala ring baril ang 3 pang tao. Guning, ano ang tinitingnan mo? Umupo sina Zibeing at Nan sa likod na hanay. Nang tumingin si Guning sa kalawakan, na-curious si Zibeing. Wala, umiling si Guning. Nagpasya siyang huwag sabihin kay Zibeing ngayon. Sa halip, kinuha niya ang kanyang telepono at sabay na nag-type ng mga linya ng mga salita. Guning. Xiaoteng, nasa panganib tayo ngayon. May 7 tao sa harap na MPV. Maliban sa driver, ang 6 na iba pang lalaki ay may kahit isang baril. Ang pribadong sasakyan sa likod ay malapit din. May 4 sa loob nito. Maliban sa driver, ang 3 pang tao ay pawang may dalang baril. Hindi ko akalain na mga sundalo sila. Dapat silang magnanakaw. Pagkatapos noon, ibinigay ni Guning ang kanyang telepono kay Leng Xiaoteng. Alam ni Leng Xiaoteng na mayroon siyang jade eyes, kaya hindi na siya nagulat sa mensahe nito. Sa sandaling basahin ni Leng Xiaoteng ang mensahe, nagulat siya at nagseryoso. Kailangan nilang gumawa ng paraan para maalis ang mga magnanakaw na iyon. Tanging sina Leng Xiaoteng, Guning, at Zibeing lamang ang may mga baril. Si Leng Xiaoteng ay isang matandang sundalo, kaya pinahintulutan siyang magdala ng baril. Si Guning ay may telepatikong eye space para tulungan siyang mag-imbak ng mga baril. Si Zibeing, gayunpaman, ay ipinanganak sa isang pamilya ng mga munitioner, kaya siya ay nagmamay-ari ng isang espesyal na baril na maaaring pumasa sa anumang security check. Ang dami ng espesyal na baril ay mahigpit na limitado, at hindi ito magagamit sa bukas na merkado. Tanging ang mga pangunahing miyembro ng pamilyang Z ang maaaring magkaroon ng isa. Kahit na malapit na magkaibigan sina Leng Xiaoteng at Zi Xiaoman, maibibigay lang niya kay Leng Xiaoteng ang pinakamagandang baril na available sa merkado. Bago pa makaisip si Leng Xiaoteng ng magandang paraan para maalis ang mga magnanakaw na iyon, biglang huminto ang sasakyan sa harap nila. Ihinto ang sasakyan ngayon, sabay na sabi ni Guning sa kanilang driver. Anong mali? Nalilitong tanong ni Zibeing, ngunit walang oras si Guning para ipaliwanag ito sa kanya. Nakinig ang driver kay Guning at inihinto ang sasakyan, ngunit 3 metro na lang ang layo nila sa mga magnanakaw ngayon. Nang huminto ang kanilang sasakyan, tumalon ang mga tulisan na iyon dala ang kanilang mga baril. Hindi pwede, mga magnanakaw. Napagtanto ng driver na may isang kakilakilabot na mangyayari. Ang driver ay isang lokal na mamamayan, kaya alam niya kung gaano ito mapanganib. Nakaupo sa front passenger seat si Mengda, at nagulat din siya sa eksena. May isang grupo ng mga magnanakaw sa kalsada sa unahan nila. Ano? Magnanakaw? Bulalas ni Zibeing at Nan. Masyadong marami kang napanalunan na mahahalagang jade raw materials sa auction, at napansin ka nila. Kung gusto nila iyong mga mahahalagang bagay, ibigay mo sa kanila, at baka makaligtas ka, nanginginig na boses ng driver. Maraming beses nang nangyari noon na sinusundan ng mga tulisan ang mga mayamang bidder sa kanilang pag-uwi. Normally, pera lang ang gusto nila, para hindi sila pumatay. Makalipas ang ilang segundo, huminto rin ang pribadong sasakyan sa likuran, at ilang lalaki na may mga baril ang lumabas dito nang walang pagkaantala. Imposibleng makatakas ngayon si Guning at ang kanyang mga kaibigan. Dahil ang mga mahahalagang jade raw materials lang ang gusto nila, maibibigay natin sa kanila. Manatiling alerto. Kung maaari tayong lumaban, sabi ni Guning kina Leng Xiaoteng, Zibeing at ang iba pa. Wala siyang pakialam sa jade raw materials, mas mahalaga ang kaligtasan nila. Gayunpaman, kung maaari,
sasamantalahin niya ang pagkakataong lumaban. Silang 5 ay pawang mga ace fighting masters, kaya madali para sa kanila na bugbugin ang ilang mga tulisan. Hindi papayagan ni Guning ang sino man na samantalahin siya at makawala dito. Walang problema, sabi nila. Hindi rin lulunok si Zebeying ng insulto, kaya determinado siyang lumaban din. Ang sumunod na segundo, ang kanilang sasakyan ay napalibutan ng mga armadong tulisan. Naglakad ang isa sa kanila at kumatok sa bintana ng sasakyan para sabihing lumabas na sila. Si Guning at ang iba ay nakinig sa kanya. Ilang magnanakaw ang nakatutok sa kanilang likuran ng baril at pinilit silang maglupasay sa gilid. Pera lang ang gusto namin, hindi buhay mo. Kung gusto mong manatiling buhay, tumahimik ka, sabi ng isang magnanakaw sa Ingles. Hindi sila nag-abalang itago ang kanilang mga aksyon. Napansin man sila ng ibang mga driver ng sasakyan na dumaan sa kalsadang ito, walang nang ahas na pigilan sila, sa halip ay bumilis silang lahat at umalis kaagad. Nang makababa si Guning at iba pa sa kanilang sasakyan, pumasok ang mga magnanakaw na iyon at inalis ang lahat ng mga hilaw na materyales ng Jade. 4 na magnanakaw ang naiwan upang bantayan si Guning at ang kanyang mga kaibigan, habang ang iba pang 4 na magnanakaw ay inilipat ang Jade raw na materyales sa kanilang MPV. Hindi nila alam na si Guning at ang kanyang mga kaibigan ay hindi mahihinang tao, kaya naisip nilang 4 sa kanila ang madaling makontrol sila. Nang ilipat ng iba pang 4 na magnanakaw ang mga hilaw na materyales sa Jade sa MPV, sinamantala ni Guning at ng kanyang mga kaibigan ang pagkakataon. Sa lihim na pagsang-ayon, sinimulan nilang salakayin ang mga magnanakaw na iyon. Ang mga magnanakaw na iyon ay nagulat at ganap na hindi handa para dito. Hindi nag-atubili si Guning at ginamit ang kanyang mahiwagang kapangyarihan para tulungan siya. Hawak niya ang 2 baril sa kanyang mga kamay, pagkatapos ay binaril ang 2 magnanakaw sa harapan. Bam bam! Tinamaan sila ng mga bala sa kanilang mga kandanggan, at sabay-sabay silang bumagsak sa lupa. Ang mga biglaang putok ng baril ay ikinagulat ng lahat, kabilang si Zebeying at iba pa, ngunit si Leng Xiaoteng ay nanatiling kalmado. Hindi alam ni Zebeying at ng iba pa na may dalang baril si Guning, ngunit wala na silang panahon para mag-isip patungkol dito sa ngayon. Ang iba pang 2 magnanakaw ay naglagay ng Jade na hilaw na materyales sa kanilang mga kamay nang walang pagkaantala, at naghanda upang lumaban. Gayunpaman, bago nila ito magawa, pinalitan ni Guning ang kanyang mga baril ng mga punyal at pinutol ang kanilang mga sinturon, pagkatapos ay ibinato ang kanilang mga baril pabalik kay Leng Xiaoteng. Binugbog ni Leng Xiaoteng ang 2 sa mga tulisan, pagkatapos ay tumakbo papunta kay Guning at kinuha ang mga baril na parang kidlat. Matapos kunin ang mga baril na ibinato sa kanya ni Guning, mabilis na inalis ni Leng Xiaoteng ang mga baril mula sa 2 tulisan na binaril sa kanilang mga kandanggan. Malakas din ang tinapakan ni Leng Xiaoteng ang kanilang mga dibdib, nabali ang kanilang mga tadyang sa isang malinaw na tunog. Sa kasong iyon, wala sa kanila ang naging banta sa kanila ngayon. Si Mengda, sabay takbo sa driver ng MPV at gustong kontrolin ang driver. Sa kanyang Jade Eyes, nakita ni Guning na wala ng mga baril o bomba na natitira sa sasakyan, kaya hindi niya napigilan si Mengda. Sa loob ng ilang sandali, lahat ng mga tulisan ay binugbog sa lupa. Ang mga magnanakaw na iyon ay hindi na mabigla ngayon. Hindi nila inaasahan na makikilala nila ang napakaraming tao na mahuhusay sa pakikipaglaban at may mga baril din. Inilipat ni Guning ang kanyang Jade raw na materyales pabalik sa kanilang sasakyan. Para sa driver ng MPV, walang intensyon si Guning na saktan siya. Maaaring itaboy ng driver ang mga malubhang nasugatang magnanakaw. Dahil alam niyang hindi siya sasaktan ni Guning, medyo gamaan ang pakiramdam ng driver. Akala niya papatayin siya ngayon. Hindi maibabalik ni Guning ang lahat ng mga hilaw na materyales ng Jade ng mag-isa, kaya tumakbo sina Zebeying at Nan para tulungan siya. Guning, hindi ka makapaniwala. Paano mo sila matatalo sa loob ng ilang segundo? Nagulat si Zebeying sa eksena. Alam niya na si Guning ay hindi isang mahinang babae,
ngunit ang kakayahan ni Guning sa pakikipaglaban ay lampas sa kanyang imahinasyon. Si Leng Xiaoteng ay medyo mabagal kaysa kay Guning, dahil si Guning ay may tulong ng kanyang mahiwagang kapangyarihan. Kung hindi niya gagamitin ang kanyang mahiwagang kapangyarihan, hindi siya makakakilos ng mas mabilis kaysa kay Leng Xiaoteng. Ngumiti lang si Guning at walang sinabi. May mga baril ang mga tulisang iyon, ngunit hindi sila bihasa sa pakikipaglaban. Sila ay mas malakas lamang kaysa sa mga ordinaryong tao, ngunit halos hindi maihahambing kay Guning. Iniwan ni Leng Xiaoteng ang lahat ng baril sa MPV, dahil hindi sila makaalis na may dalang baril, magdudulot ito ng gulo sa kanila. Nandito si Zi Beiying at ang iba pa, kaya hindi rin niya mailagay ang mga baril sa telepatikong eye space ni Guning. Natakot din ang driver ng kotse na sinakyan ni Guning at ng kanyang mga kaibigan. Nanginginig pa nga siya ngayon sa takot kaya pinalitan siya ni Mengda para magmaneho ng sasakyan. Mula sa simula hanggang sa dulo, kakaunti ang mga sasakyang dumadaan sa kalsadang ito. Bilang karagdagan, ang labanan ay tumagal lamang ng 5 minuto, at sila ay umalis kaagad. Gayunpaman, makalipas ang 2 minuto, dumaan sina Dongfang Zaiyo at Wu Shanhua sakay ng isang pribadong kotse. Sa oras na ito, ang maswerteng driver na nakaligtas ay hinihila pabalik sa kotse ang mga malubhang nasugatang magnanakaw. Nang makita ang eksena, ang driver ng pribadong sasakyan kung saan sina Dongfang Zaiyo at Wu Shanhua ay bumilis ng takbo at mabilis na pinaalis. Anong nangyari? Naguguluhang tanong ni Wu Shanhua. Ang akala niya ay car accident, pero maayos naman ang MPV, at ang mga tao lang ang nasugatan. Ang mga lalaking iyon ay mga magnanakaw, at malamang na sinubukan nilang magnakaw ng isa pang kotse ngunit nabigo, sabi ng driver. May mga baril sila, ngunit nabigo pa rin. Nagulat si Dongfang Zaiyo. Hindi niya akalain na ang mga ordinaryong tao ay kayang lumaban sa mga baril. Curious ako, sino yung mga tinangka nilang nakawan? Parang ilang sandali lang ang nakalipas. Mapapabilis natin para makita kung sino ang nauuna sa atin. Natuwa si Wu Shanhua. Nais ding malaman ni Dongfang Zaiyo, kaya hindi niya ito pinigilan. Kaya naman, sabay-sabay na binilisan ng driver. Ganun pa man, kahit gaano pa niya kabilis ang pagmamaneho ng sasakyan ay hindi niya naabutan ang sasakyan sa harapan, dahil si Mengda ay isang napakahusay na driver. Nang si Guning at ang kanyang mga kaibigan ay nasa unahan, ang driver na kasama nila ay nanambalik sa kanyang isip. Wow, ang galing mo talaga. Bagamat naisip niyang napakadelikado para sa kanila na lumaban sa mga armadong tulisan na iyon, malinaw na hindi nila katapat ang mga tulisan na iyon. Mga alas 8 ng gabi, umalis sila ng Burma at naghihintay si Xingpang sa kanila sa customs. Pagdating nila, pinaandar ng driver mula sa Burma ang kotse pabalik. Pagkatapos ay inilipat ni Guning at ng iba pa ang mga hilaw na materyales sa Jade sa kotse na minamaneho ni Xingpang at sabay silang pumunta sa City Teng. Dumating sina Dongfang Zaiyo at Wu Shanhua sa customs pagkatapos. Medyo nadismaya sila nang hindi nila malaman kung sino ang nasa harapan nila. Nag-book si Xingpang ng ilang kwarto sa isang marangyang hotel para kay Guning at sa kanyang mga kaibigan, habang iniwan ni Guning ang mga hilaw na materyales sa Jade para mahawakan niya. Sa hotel muna sila kumain dahil nagugutom na sila. Sa panahon ng hapunan, tinitingnan ni Guning ang mga flight ticket papuntang Kabisera para sa susunod na araw. Hindi naman sila nagmamadali, kaya nag-book siya ng mga tiket sa eroplano ng 2 PM bukas. Sinundan sila nina Dongfang Zaiyo at Wu Shanhua at nanatili sa iisang hotel na kasama nila. Ito ang pinakasikat na 5-star hotel sa City Teng, kaya lahat ng mayayaman ay nanatili rito. Marami talagang tanong si Zi Beiying tungkol sa pagnanakaw ngayon, ngunit wala siyang itinanong at hinayaan ito. Pagod silang lahat, kaya't nagpahinga na sila sa kani-kanilang silid pagkatapos kumain. Sa sandaling bumalik sina Guning at Leng Xiaoteng sa kanilang silid, naramdaman ni Guning ang isang pamilyar na bagay mula sa susunod na silid. Ito ay isang bagay na katulad ng kanyang mahiwagang kapangyarihan, at naramdaman ni Guning na ito ay mula kay Dongfang Zaiyo at Wu Shanhua,
Ito ay tinatawag na misteryosong kapangyarihan. Dito rin ba sila tumutuloy sa hotel na ito? Upang matiyak ito, ginamit ni Guning ang kanyang Jade Eyes upang makita ang susunod na silid. Pagkatapos ay natagpuan niya si Dongfang Zaiyo na nakaupo mag-isa, malalim sa pagmumuni-muni na may isang piraso ng magandang jade na inilagay sa kanyang harapan. Gayunpaman, hindi ito ang pinaka-nakakagulat na bagay na natagpuan niya. Ang higit na ikinagulat ni Guning ay ang mahiwagang kapangyarihan ng jade ay hinihigop sa katawan ni Dongfang Zaiyo. Napabilog si Guning sa kanyang mga mata sa pagkabigla. Ngunit napagtanto din niya na ang mga magsasaka ay talagang gumaganap ng mahiwagang kapangyarihan upang maisagawa ang kanilang panloob na disiplina. Bagamat nasa kalagitnaan ng kanyang pagsasanay si Dongfang Zaiyo, naramdaman niyang may naramdaman sa kanya. Gayunpaman, hindi niya maisip kung bakit, dahil ganap na sarado ang silid na ito. Hinalughog niya ang silid at wala siyang nakitang surveillance camera. Marahil ito ay isang maling impression. Nasa kalagitnaan siya ng practice niya ngayon, kaya hindi niya mapigilan, baka masira ang kaluluwa niya. Kaya naman, kailangan niyang magpatuloy kahit na pakiramdam niya ay may nakikita sa kanya. Naunawaan din ni Guning na lahat ng mga cultivator ay may matinding pandama, kaya't hindi nagtagal ay binawi niya ang kanyang tingin. Ningning, anong meron? Nag-aalalang tanong ni Leng Xiaoteng kay Guning. Manahimik ka. Gumamit ng kamay si Guning para sabihin kay Leng Xiaoteng na hangina ang kanyang boses, pagkatapos ay hinayla siya papunta sa kwarto. Nakaupo si Dongfang Zaiyo sa tabi ng sala, kaya nag-aalala si Guning na baka marinig ni Dongfang Zaiyo ang kanilang talakayan. Si Zi Beiying ay nananatili sa katabing silid sa tabi ng kanilang kwarto, ngunit si Zi Beiying ay isang ordinaryong tao, kaya hindi niya narinig ang kanilang usapan. Hindi na muling ibinoka ni Guning ang kanyang bibig hanggang sa sila ay nasa kwarto. Ang babaeng magsasaka ay nasa katabing silid. Nang marinig iyon, nagulat si Leng Xiaoteng. Ang mga magsasaka ay may matinding pandama, kaya hindi tayo maaaring gumawa ng masyadong maraming ingay ngayong gabi, biglang sabi ni Guning. Naunawaan ni Leng Xiaoteng ang ibig sabihin ni Guning at nakaramdam siya ng kaunting sama ng loob dahil hindi sila makapagtalik ngayong gabi. Naisip lang ni Guning na sobrang nakakahiya kung marinig ni Dongfang Zaiyo ang tunog ng kanilang pag-ibig. Iginagalang ni Leng Xiaoteng si Guning, kaya pumayag siya. Hinalikan at niyakap lang siya nito bago sila matulog. Hindi rin gaanong nag-usap sina Guning at Leng Xiaoteng kung sakaling may marinig na mahalagang bagay si Dongfang Zaiyo. Huminto si Dongfang Zaiyo sa pagsasanay noong 11 p.m. Matapos makuha ang mahiwagang kapangyarihan mula sa magandang jade. Ang kanyang mahiwagang kapangyarihan ay napabuti ng kaunti, ngunit kailangan pa rin niyang sumipsip ng higit at higit pang mahiwagang kapangyarihan. Matagal bago siya makarating sa susunod na antas ng kanyang panloob na disiplina. Naligo si Dongfang Zaiyo bago siya humiga. Kinabukasan, bumangon ang lahat ng bandang 7 a.m. Hindi nakita ni Guning at ng iba pa sina Dongfang Zaiyo at Wu Shanhua nang umalis sila sa kanilang silid, ngunit sinalubong nila sila sa dining hall. Bahagyang nagulat sina Dongfang Zaiyo at Wu Shanhua nang makita si Guning at ang kanyang mga kaibigan, ngunit hindi nila pinansin. Umalis si Guning at ang iba pa pagkatapos mag-almusal. Zaiyo, sila kaya ang ninakawan ng mga tulisan? Tanong ni Wu Shanhua nang umalis si Guning at ang kanyang mga kaibigan. Nakikita nila na si Guning at ang kanyang mga kaibigan ay magaling sa pakikipaglaban. Naisip ni Dongfang Zaiyo na posible ito. Kung ganoon ang kaso, dapat ay napakahusay nila sa martial arts, sabi ni Dongfang Zaiyo. Hindi naging madaling bugbugin ang 8 armadong tulisan. Bagamat gumamit din si Guning ng mga baril, napakahirap pa rin. Hindi naman importante. I enjoy natin ang ating almusal ngayon, dagdag ni Dongfang Zaiyo. Nagplano si Guning at ang iba pa na mag-check out ng 9 a.m. Sasama ka ba sa amin o hindi? Tanong ni Guning kay Zi Beiying. Sasamahan kita. Hindi ko alam kung ano ang gagawin dito, sabi ni Zi Beiying. Magaling, mag-check out tayo ng 9 a.m, sabi ni Guning.
Oo naman, sabi ni Zibeying. Alas 9 ng umaga, sabay silang nag-check out at pumunta sa Colorful Jade Provider. Wow! Ang daming piraso ng jade. Bulalas ni Zibeying sa ikalawang pagpasok niya sa pabrika. Kahit nakakaunti ang alam niya tungkol sa jade, alam niyang mahirap putulin ang jade, lalo na ang dekalidad na jade. Gayunpaman, si Guning ay may jade eyes, kaya napakadali para sa kanya na makahanap ng magandang jade. Guning. Akala ko ikaw lang ang may-ari ng Jade Beauty Jewelry. Pero pag-aari mo pala ang isa sa 3 pinakamalaking provider ng jade sa City Teng. Hinangaan ni Zibeying si Guning higit kailanman ngayon. Marami ka pang hindi alam, sabi ni Guning na may misteryosong ngiti. Anong iba pang kumpanya ang mayroon ka? Curious na tanong ni Zibeying. Hindi masaya kung sasabihin ko sa iyo ng diretso. Maaari mong malaman para sa iyong sarili, sabi ni Guning. Tama ka, tumanggaw si Zibeying. Kasabay nito, sina Dongfang Zaiyo at Wu Shanhua ay pumunta sa kalye ng Jade Raw Materials. Hindi sila naglaro ng sugal na bato, ngunit pumunta lamang dito para magbid para sa Jade. Pagkaraan ng ilang sandali, nahanap ni Dongfang Zaiyo ang opisina ng Colorful Jade Provider sa tabi ng kalsada. Hindi nila alam na ito ay kumpanya ni Guning, ngunit naisip na maaaring mayroong maraming jade. Walang pag-aalinlangan, pumasok sina Dongfang Zaiyo at Wu Shanhua.